Vice President Sara Duterte, si Nup Lacson, si Liza Araneta Marcos, Boying Rimulya at syempre si Bongbong Marcos Jr. Oo, grabe itong mga pahayag ni Vice President Sara Duterte at syempre hindi magpapahuli ang mga sip-sip tayo ng mga mainstream media sa sa administrasyong Marcos. Siyempre, ikaw ba naman, baka bigla kang matulad sa SMNI na matanggalan ng prangkisa, yun ang kinakatakot nila. Kaya hinimay-himay po nila itong video ni Vice President Sara Duterte at ang ibinalita lamang ay itong mapatungkol doon sa pagpapalayas kay Marcos Jr. sa palasyo. Oh, ang lupit no? Talagang pag ang mga mainstream media aktibo sa talagang ang bilis nila, alam niyo yan, ang bilis nilang umaksyon or magbalita ng mga against na mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kapag si Bongbong Marcos may against na sinasabi sa mga Duterte, hindi nila binabalita. May katulad nga lang nitong kay Tantuco, wala silang emek. Wala silang sinasabi mapatungkol dito, kundi tahimik ang kanilang mga bunganga. Ang kanilang mga bunganga. Ganyang kabayas ang mainstream media ngayon. Dito panoorin natin etong malupit na banat ni Vice President Sara Duterte sa mga tumraidor sa kanyang ama. At ang mga tao dito, nabunyag din po ang mga binayaran ng Administrasyong Marcos para idiin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo, grabe itong mga papanoorin natin. So unahin muna natin ito. Alam ko napanood nyo to, pero eto unahin muna natin itong balita ng isang mainstream media na kung saan ay hinimay. Hinimay lang yung mga sinabi ni Vice President Sara Duterte at eto yun. Alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalaya. Alam nyo na kung sino nagbalita Sabi dito, gusto nating mapalaya sa pwesto ang adik na presidente natin kasi walang pagbabago. At dito naman sa balita nila, okay naman to kasi talagang totoo ang sinabi dito ni Vice President Sara Duterte. Pero sa ang akin lang kasi dito 'di ba nga may mga dapat din kasi ibalita nyo rin yung mga magaganda rin sinabi, yung mga katotohanan laban sa Administrasyong Marcos. Katulad na lang yan na binigyan ulit ng kakayanan ni Marcos Jr. na na tumagal ang ICC dahil ang ICC ay bubuwagin na nga dapat yan dahil halos nasa 10 years na ata na walang trial dyan. So dahil pinadala doon ni Marcos Jr. si Pangulong Duterte, kaya nabuhayan ulit at may pondo na naman ulit ang ICC. So ayaw ko ba't hindi nila binabalita So eto yon. Si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama. Kaya ang rason kung bakit natin siya binoto. Yes. Tama naman. Kahit man palayas natin ang adik na presidente natin. Uy, adik! Hindi natin mapapabalik So hindi ko natatapusin to kasi nga napanood nyo na to. Napanood nyo na yan. Ibinahagi ko lang sa inyo kasi nga sana naman yung ibang mainstream media dyan balita nyo naman yung mga sinabi ni Vice President Sara Duterte na talagang supalpal ang Administrasyong Marcos. Katulad na lang yan yung mga maling pag ginawa nila, yung paglabag sa batas, yung mga ginawa kay Pangulong Duterte na labag sa batas. So bakit hindi nyo binabalita? Bakit eto lang? Kasi nga ang purpose kasi nito is gusto nilang magalit yung taong bayan kay Vice President Sara Duterte. At kadalasan din naman kasi nang nanonood dito, syempre yung iba, yung may mga edad na rin halos sa TV lang din at sa balita nakaka-update sa mga mapatungkol sa politics. Hindi sila marunong. Yung iba kasi hindi talaga din marunong mag-YouTube, mag-search ng mga channel ng mga vlogger.
Oo, so sa TV sila kaya ito talagang pinili nila tong spot na to. Alam ko bukas sa Makalawa maggagalawan na yung mga garapata diyan ni Martin Romualdez. Yung mga garapata diyan ni Marcos Jr. magagalawan na yan bukas. Pustahan tayo, talagang kikilos na yan, talagang matatawag na natin na babanat na yan kay Vice President Sara Duterte. Oo, babanat na yan. Bukas na bukas talagang lalo na si Sister Ortega. Si Sister Ortega, naku po, tatayo na naman ng mga balbas dun sa pisngi. Pero dito tayo sa pinaka pool. Bakit madilim? Bakit madilim to, ha? Nangyari dito? Hoy. Restart nga natin. Ayaw kong isipin niya dito tayo. na iniwanan na. Yan na. Ito. Yan. Ito yung full ni Vice President Sara Duterte. Dito lahat talaga nabunyag no? So ito po, sabay-sabay nating panoorin ito at syempre, paki-like and share ang ating video na to. Hindi nila pinalabas ng airport. Hindi nila dinala sa local courts o sa korte doon sa Pilipinas. Pinilit nilang pasakayin sa eroplano at dahil matanda na, nanghihina, wala ng lakas, hindi na nila kaya din magsabi na huwag niyo ako hawakan. Tinulak na lang, inakay paakyat ng eroplano. Dinala nila ng kahit walang passport, walang papeles para sa kanyang paglipad papuntang UAE, papuntang The Hague, Netherlands. Pangalawa, jurisdiction. Sinasabi natin, lampas na sa 1 taon na pwede ang ICC mag-imbestiga. Dahil umabot na ng 2 taon bago sila nagbukas ng investigasyon sa complaint, reklamo na inihain ni former Senator Trililing, ang tawag sa kanya ng karamihan, na binase din sa mga witnesses niya na tulad ni Las Cañas na may kasong perjury o pagsinungaling under oath, at kay Matubato na pabago-bago ang sinasabi. At lumabas na rin doon sa Senate hearing na may sayad o medyo may mapapansin mong may sira ang kanyang utak. Yaan ang mga witnesses na sinabi doon sa complaint. Ito yung mga witnesses namin. Sinundan naman ng mainstream media na kasama ang Western media. Ano sinabi nila? 12,000 ang namatay, 15,000 ang namatay, hanggang umabot na sila sa 30,000 ang namatay. Noong sinabi na bigyan nyo sa amin, isa-isahin natin ang mga pangalan, hindi yung pwedeng magsasabi ka lang 30,000 ang namatay, tapos kahit isang pangalan wala kang maibigay. Tama. Kung may tanim bala, merong tanim patay. Diba? Yun na. Ayan na ha, yan na yung tanim patay. No, ayan na ang tanim patay na pinauso nila. Hindi, sa totoo lang, ang dami nang nauso. Tanim patay, tanim bala, tanim witness, tanim, alam nyo na yun, lahat na eh. Tanim issue, ano pa ba? Tanim kasalanan. Lahat na ng pagtatanim. Nasa kanilang, kaya nga pinagyabang ni Marcos, 'di ba? Pagkatanim, inani agad. Yan ang hawak-hawak nila ngayon. Laban sa dating Pangulong Duterte. Wala man lang sila kahit isang ebidensya na nagsasabi na totoo ang mga paratang ni Trillanes.
Dahil nga, wala na patapos na ang ICC bilang isang institusyon. Wala na silang kaso. Isa na lang ang kaso nila, yung kaso ni President Duterte. Nakakita sila ng isang administrasyon ni Marcos na ayaw niya na naririnig na merong kumukontra at nagsasabi na mali ang ginagawa ninyo sa pamahalaan natin sa Pilipinas. They're stifling dissent. They are demolishing opposition. Sa madaling salita, ang gusto kasi ni Marcos, lahat ng tao dito sa Pilipinas sumangayon lang sa kanya. Bawal siyang sitahin sa mga pagkakamali niya. Bawal siyang bawal siyang pangunahan at bawal ibalita sa sambayan ng Pilipino yung mga katarantaduhan at kagaguhan na nagagawa niya sa gobyerno. Sa madaling salita, siya ang diktador. Kasi ito sa totoo lang, may pagka-diktador din naman si Pangulong Duterte pero nasa maayos. Ganon din naman din si Senior Marcos Jr. Ang kauna-una ang diktador na kahit papano medyo okay siya kaysa ngayon. Nakatulad ni Marcos Jr. Talagang grabe ngayon Talagang kung sa percent lang sagad-sagaran na mga nasa 101% to si Marcos Jr. Sa madaling salita, lahat ng Pilipino, lahat ng tao kailangan hawak niya sa leeg, ganun siya katindi, no? So bawal siyang questionin, bawal siyang salungatin. Gusto niya lahat. Parang siya nga yung new version ni Hitler. Nito to, new version siya ni Hitler na wala nga lang halos wala sa bagay yung ginagawa nila sa mga Duterte, parang pagpatay na rin yun no, pagpapahirap na ganyan, parang pagpatay na rin yung ginagawa kay Pangulong Duterte ni Marcos, pagpatay na rin niya. So talagang may halin tulad mo na siya kay Hitler sa sobrang kawalang yan niya. So ganun ang ugali niya. Si Pangulong Duterte ang pinaka staunch critic ng administrasyon ni BBM. Kaya anong ginawa nila? Nung seryoso na tinatanong, may problema ka sa kapasidad mo mag-isip dahil gumagamit ka ng cocaine. Uy! Nung nagsabi na si Pangulong Duterte, pumirma ka ng budget, presidente ka, pumirma ka ng budget na madaming blanco. May blanco sa pera. Tama. Hindi blank check ang budget. Kailangan nakasabi dyan kung saan gagamitin at magkano. Ibig sabihin, hindi mo binasa ang budget. Labag sa batas yun. Kahit man, ang mga blanco sa budget, labag din sa konstitusyon yun. Anong ginawa nila? Kinuha nila, sabi nila, ICC. Ito na, may kaso na kayo, ihahatid namin sa inyo. Walang problema. Illegal ang pagkuha sa kanya dito sa Pilipinas. Wala namang maghahabol sa amin dito. Kami ang pinaka makapangyarihan dito. Uy, grabe grabe to Ang lupet. Hindi, talagang totoo to. Alam mo, medyo may pabiro lang tong sinasabi ni Vice President Sara Duterte, pero totoo to. Ganito talaga nangyari dyan. Ganyan na ganyan talaga yung nangyayari ngayon. Yan silang lahat, yan sila. Wala silang boses, wala silang magagawa kung ano ang gusto naming mangyari. Yun, grabe. Ganon ang ginawa nila sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Duterte. Noong isang kahapon, nandito ako, bumisita ako kay President Duterte. Sinabi ko sa kanya, bukas meron kaming rally. Sabi niya, ano ang rally nyo? Sabi ko, laban sa ICC. Laban sa administrasyon ni BBM. Kasi mali naman talaga yung ginawa nila.
Hindi naman pwede na itama mo ang isang mali sa paggawa pa ng isa pang mali. Tama. Diba? Tapos sabi niya, bakit meron pa bang mga tao na pumupunta doon? Sabi ko, ang daming Pilipino sa buong mundo ang lagi-laging gumagawa ng pagtitipon. Sabi ko sa kanya, kahit 5 na lang kami doon sa park, magsasalita pa rin kami. Dahil kahit 5 lang kami, ay mali pa rin yung ginawa nilang pagkuha, pagdukot sa iyo. Hindi naman dahil madami tayo, ay tama. Pag konti na lang tayo, ay mali. Ay tama na yung ginawa nila. At dahil marami tayo, mali yung ginawa nila. Hindi. Kahit mag-isa lang akong tatayo dito, tama! Alam mo ma'am, may nakita ako yung isang babae doon kahapon. Ano siya, foreigner. Doon sa may train station. May dala-dala siyang sarili niyang speaker. At nagsasalita siya, hindi ko naiintindihan dahil Dutch ata yung salita niya. Nagsasalita siya, mag-isa. Walang nakikinig sa kanya, walang nakatayo sa harap niya, pero nagsasalita siya. Naisip ko, aabot din ng panahon na ganun na rin ang gagawin ko. Kahit mag-isa ako, magsasabi at magsasabi. Pero BP Sara, yan ang hindi mangyayari. Dahil sa totoo lang, hindi napakalabo. Sobrang napakalabo sa sabaw ng pusit yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na darating ang panahon na mag-isa na lang siya magsasalita at wala nang makikinig sa kanya. Napakalabo nun sa kung alam nyo lang kung gaano kayo minamahal, kung alam nyo lang kung gaano kayo hinahangaan, kung alam nyo lang kung gaano kayo sinusuportahan ng bawat Pilipino. Alam ko naman din na ramdam nyo yun. Talagang sa 1 milyon na populasyon, sabihin lang natin 1 milyon na populasyon sa 100% na Pilipino na nabubuhay dito sa bansang Pilipinas at sa iba't ibang mundo, talagang halos sa totoo nga lang 5% na nga lang ata o 2% na lang po ata ang supporters or ang naniniwala kay Marcos Jr. Halos lahat talaga nakapokus, nagmamahal sa mga Duterte. Hindi yan mangyayari BP Sara na bandang huli mag-isa ka na lang. Pero yun, kagaya nga ng sinabi ni Pangulong Duterte na kahit 3, 2 or 1 ang nakikinig sa akin, magsasalita pa rin ako na magsasalita kapag may nakita akong maling ginagawa ng gobyerno. So inulit, parang ano lang to, kinapi lang to ni Vice President Sara Duterte. Ako, sa ICC, mali ang ginawa ninyo at pinagpipilitan nila ang mali na ginagawa nila dahil dinidikdik nila sa ating lahat ang kanilang mga paniwala. Kasama mo kami! It's a very Western-centric mindset. Nakita nyo ba kung meron silang nakuhang mga malalaking detainees, mga akusado, saan sila lagi kumukuha ng mga tao na nililitis nila? Sa Africa. Andun sa loob, kasama namin. Hindi ko lang sila makausap dahil French ang kanilang pananalita. Ganon ang ginawa ng ICC. At ngayon, dahil alam nilang dalawa, alam ng ICC, alam ng administrasyon ni BBM na wala kahit isang ebidensya, ay gumagawa na sila ng ebidensya. Lahat ng namatay, war on drugs. Lahat ng buto, war on drugs. Lahat ng buto. Lahat ng buto, ipunin. Baka bukas sa Makalawa yan ang baka yan ang isulong ni Marcos Jr. sa sona niya. Na lahat ng buto na buto ng manok, buto ng baboy, baka, kalabaw at kung ano-ano pang hayop yan, ipunin.
at ibigay sa ICC, meron tayong magagawa. Lahat ng boto ipunin at gamitin para gawing ebidensya labang kay Pangulong Duterte. Putay na, baka yan yung sabihin niya sa sona niya. Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Lahat. Lahat talaga, no? Dahil wala nga silang Ebidensya. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Tama, yan. Oh, ayan din yung isang katanungan ng lahat. Bakit ngayon nyo lang tinrabaho yan? Kasi kaya naman pala, nakitaan kasi nila ng potential. No, nakitaan kasi nila ng potential na pwede nilang i-connect sa war on drug. Eh baka yung mama Sapano sa 44, baka gawin din yun. Naku po. Ay. Kasi walang buto. Kailangan natin ng buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. At anong ginawa nila? Noon, sabi nila, mag-iimbestiga ang Pilipinas. Bubuksan natin ang EJK Task Force na mag-iimbestiga. Nung wala talaga silang makita, wala silang mahanap, ano sabi nila? Ay, wala na. Sinunog na lahat ng ebidensya. Nawala na lahat ng ebidensya. Sinunog na. Tapos yung mga witness, pinalipad na ng ibang bansa. Yung ibang mga witness, pinalipad na ng ibang bansa para hindi na bumaliktad. Yung iba, tinapalan ng tig 10 million para manahimik na. Investiga na nga noong 2012, di ba? Sa panahon ni dating Justice Secretary Laila De Lima. May dala-dala pa siyang bungo noon. Kung maalala niyo, di ba? Tama! May dala siyang buto. Tapos buto pala ata ng baka yon kasi lechona ng baka yung... Magbulalo! Yung... Kasi nugalina. Bulalo! Bulalo. Nag-imbestiga na sila 2012. Ay. O, nagbukas na kuno ng inquiry 2024. Hanggang ngayon, wala silang ebidensya. Pero hinawakan pa din nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ito na lang yung kaso namin. Hindi namin mahuli si Netanyahu eh. Hindi namin mahuli si Putin. Panghahawakan namin ito si Duterte kahit na wala kaming ebidensya. Sinasabi na namin, sobrang tagal niyo na siyang pinanghahawakan, dinidetain sa pre-trial stage. Pira na lang din ng ICC. Diba? Oh! Sobrang tagal na. Ibigay niyo yung interim release. Kasi sa inyo naman na provision yan eh. Interim release, nandyan nakasulat. Pero anong sabi nila? Ay hindi. Hindi pwede. Dahil ang gagawin niya ay tatakbo siya. A flight risk daw. Yung about kay Putin tsaka yung ibang mga presidente na gustong kunin ng ICC, sa totoo, tugmang-tugma at talagang swak na swak yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. Talagang grabe ang administrasyong Marcos, no? Ginawa nilang pangbuhay sa ICC si Pangulong Duterte. Di siguro talagang etong pamamaraan na to, bago pa magsimula na magingay or mabisto ang administrasyong Marcos sa katarantaduhan na ginagawa dito sa bansang Pilipinas, talagang nakikipag-ugnayan na yan sa ICC. No, nakikipag-ugnayan na yung mga kupal na yan, no, yung mga kumag na yan. Ngayon, nung nakuha na nila, nalaman na nila na, uy, pwede palang ganun. Ang ICC pala,
ay pwede palang magkulong kahit wala pang sapat na ebidensya at hindi pa guilty yung tao. So doon natin badalayan si Duterte para ano? Para wala tayong nabibisto tayo pag nandito sa Pilipinas yan eh. Nalalaman ng mga Pilipino yung yung mga baho natin na ginagawa dito, padala nyo na yan doon. Magkano ba? Magkano? O sige, eto may national budget 2025 o 6 trillion to. O padala mo yung 1 trillion doon. So talagang ang galing talaga. Grabe, tugmang-tugma yung mga sinasabi dito ni Vice President Sara Duterte. Paano naging flight risk yan? Nahirapan na nga yan umakyat ng eroplano. Paano mo itakbo yan? Na pag sinabi mo, tara na, pack up na, nandyan na sila, huhulihin tayo, hindi nga siya makalakad ng maayos. Naka-live ka, naka-video call. At saka wala siyang ibang gustong puntuhan kundi umuwi sa Davao City. Kasi mga bangag! Sinasabi niya yung mga supporters, oo, totoo, matanda na siya. Pero yung mga supporters niya, tinitreaten nila ang mga witnesses, mga prosecutor, ang ICC. Wala nga witnesses, sinong ititreaten? Boom! Boom! Tama! Wala nga kayong ebidensya eh. Wala nga witnesses eh. Paano ititreaten? Ang galing, palakpakan natin, Vice President Sara Duterte yan. Lapit! Pangina, gigil na naman siguro ngayon si Remulla. Nako, atakihin na naman ng sakit si Remulla. Magkukulay violet na naman yun. Ay, basag. Ang sinasabi nila, ay, madami siyang baril, madami siyang pera. Ngayon nga, binibenta na nga yung bahay niya kasi duda ko, kailangan ni Hanilet ng pera. Diba? Hindi na makatarungan yung sinasabi nila sa paghawak at pag-detain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, hindi ako mapapagod sa paulit-ulit na pagsabi sa kanila. I-dismiss na nila yan o di man ibigay nila ang interim release. Dahil meron ng bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya dito. Lahat ng gusto ng ICC gagawin namin. Ibigay niya sa amin si Duterte. Meron na eh. So bakit niyo pa kontrahin yan? Alam niyo namang mahina yung kaso. So ibig sabihin may bansa na pala talaga na gustong kumuha kay Pangulong Duterte at handang gawin kung anong kagustuhan ng ICC. O ganyang kalupit ang si Pangulong Duterte. Handa siyang tanggapin ng ibang bansa. Grabe talaga. Hindi baka itong hindi nakikita ko dito baka nag-aabang lang tong ICC ng pera talaga. Sa totoo lang ha, baka nag-aabang sila talaga ng malakihang pera kasi nga talagang na yan eh. Gusto nang wasakin yan, gusto nang buwagin niyang ICC na yan kasi wala naman talaga silang kwenta. Hindi sila napapakinabangan, ilang taon na silang walang trial. No? Yung mga nandyan, tinan mo, puro mga Aprikano daw yung mga hinuhuli nila. Diba? So, naku po. Talagang pera-pera na lang talaga to. Kasi wala na silang kaso pag na-dismiss ang kaso ni Duterte. Yan na nga yun. Tsaka ito pa, maputol ko lang, nakakahiya dyan si Marcos Jr. Alam nyo kung bakit. Kung halimbawa may isang bansa na gustong tumanggap kay Pangulong Duterte, tangina yung Pangulo ng Pilipinas ayaw tanggapin yung kapwa niya Pilipino pero yung ibang lahi gustong tanggapin si Pangulong Duterte. Kaya hiya sa iyan, Marcos Jr. Ano pa bang silbi ng contribution ng mga member states sa ICC? Wala nang magko-contribute. Di wala naman kayong nakakulong eh. Wala naman kayong kailangan na patakbuhin na kulungan eh.
Wala naman kayong kailangan ng mga assistant, mga prosecutor dahil wala namang kaso na eh. So bakit pa kaming mga mayayaman na mga bansa magbigay sa ICC? At ilan na ba ang umalis sa ICC? Pilipinas, umalis na. Sino yung isa? Hungary, Hungary, last. umalis na. Last 2 months. Dahil nagising na. Alam na nila na wala ito. Gusto lang nila ipilit ang kanilang paniniwala sa global order. Kahit kayo-kayo lang yan mga Pilipino, sasali kami. Makikialam kami. Kahit bansa nyo yan, hindi namin bansa yan, makikialam kami. At sa pilit nilang pakikialam, sa pagpilit nilang pakikialam, gumagawa na sila ng, nag-iimbento na sila ng witnesses, nag-iimbento na sila ng Ebidensya. nakita nyo ba yung investigation sa House of Representatives? Nakita ninyo kung paano nila ginawa na magsalita si Garma, si Yan na. Royina Garma, Ito na. pulis na babae. Yan na. Idiot na babae. Paano nila Idiot na ginawa? babae. Ay, sorry. Di ba una sinabi nila, uy, pinatay mo ang boss mo. May kaso kang murder. Tapos anong ginawa nila sa likod? Sinabihan nila, hindi ka namin iimbestigahan sa murder. Mag-witness ka kay Duterte. Yun lamang. Ang ina, eto na, nabubuko na ang mga putang ina. Ang mga putang ina. Kinausap pala para ganito pala yung nangyari dyan. Kinausap pala si Garma para hindi maimbestigahan doon sa di umanong pinatay niyang boss niya. No, grabe. Ba't may palakpak yun? Tapos para hindi maimbestigahan yon, kinausap nila si Garma para mag-witness laban kay Pangulong Duterte. Ba, malupit. Malupit ha. Iba din ang mindset nyo, ang mga kupal ha. Saan ang investigasyon ngayon sa murder ng boss niya? Wala, di ba? Kasi yun ang kapalit. Magsalita ka na magsalita kasi kailangan namin ng witness dahil wala kaming hawak kahit isang ebidensya. Hindi lang yan si Royina Garma, meron pang isa dyan na pinipilit nila na magsalita. Sabi nila, i-threaten daw yung witnesses. Ang tagal na alam ni Pangulong Duterte na pumapasok ang ICC sa Pilipinas. Kahit isang beses, meron ba siyang ginawa kay Las Cañas? Tama. Ang tagal na Las Cañas nagsasalita. Hindi, totoo yun ha. Ang tagal na ni Las Cañas nagsasalita at alam niya na rin si Duterte yan. Alam na lahat ni Pangulong Duterte yan. Kaya nga napakalabo yung sinasabi nilang banta si Pangulong Duterte sa mga witnesses. Bukod sa walang witnesses, dapat kung talagang banta si Duterte, noon palang pinagpapatay na kayo mga bobo. Ang katangahan nyo, no? Kaya nga sagot ni Pangulong Duterte, pinapapatay kita, ba't buhay ka pa? Ay, nako. Kahit isang beses, may ginawa ba siya kay Matubato? Ang tagal na ni Matubato nagsasalita. Tama. May ginawa ba sa mga ICC prosecutors na pumasok sa Pilipinas? Wala. Pinipilit lang nila yung gusto nila. Naghahanap sila ng justification para sa injustice na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa mundo. Kanina may nagtatanong, nagrarally tayo ng nagrarally, wala namang nakikinig sa atin, tayo-tayo lang din. Ano bang pwede nating gawin? Madami sa inyo ang dual citizens na.
Diba? Madami sa inyo, ang karamihan sa inyo, majority dito, 90% or 98 siguro percent ay Anong walang nakikinig? Sino yung nagsabi nun? Bibi Sara, masapok. Ulul, dito pa lang sa mga channel namin, panalo na kami. Tingnan yung mga channel nyo, mga bulok. Europe. Sabihan ninyo ang mga gobyerno ninyo. Bigyan nyo kami ng accounting sa binibigay namin sa ICC. Bakit tayo nagko-contribute sa ICC tapos ganyan lang yung ginagawa nila? Tama. Iniipit nila ang mga kalaban sa politika. Nagpapagamit sila. Sa madaling salita, nagbabayad tayo. Tapos, ay nga pala, wala na nga pala tayong binabayaran, no? Ewan ko na lang si Marcos kung meron. Pero kung ibabalik nga ng Administrasyong Marcos na na bumalik sa ICC, magbabayad talaga tayo. Dagdag ano na naman yan, dagdag gastusin sa Pilipinas yan. Sa mga bansa, ginagawa nilang exchange gift. Ang kaso nila para sa kooperasyon ng may problema sa politika. Yan ang pwede nating gawin. Pilitin ninyo ang mga gobyerno ninyo magtanong. Bakit kayo nagko-contribute sa ICC? Bakit kayo nagko-contribute sa isang institusyon na ang ginagawa ay isang injustice sa aming kababayan? Ganyan dapat ang paulit-ulit natin na tanong. Ganyan din ang paulit-ulit natin na sasabihin sa ICC. Huwag niyo na ipagpilitan ang mali ninyo. Tanggapin niyo na lang na unang-una, hindi talaga kayo pwede na mag-imbestiga. Pangalawa, kahit nag-imbestiga kayo, kahit hindi na pwede, kita nyo, wala kayong mga ebidensya. Doon sa Pilipinas, lahat ng namatay ay war on drugs. Para lang... baka pati yung sa COVID kay Pangulong Duterte din. Baka yung panahon ni Marcos Sr., ni Magsaysay, ni Manuel Quezon, ni Emilio Aguinaldo. Sino pa ba mga naging presidente? Si Rojas, si Arroyo, baka yung pati yung kay Andres Bonifacio pagkamatay ni General Luna ibintang kay Duterte, ha? Baka parte din ng war on drugs yung kay Apolinario Mabini. Ha? Oo, kay Andres Apolinario Mabini, kay Bonifacio pala. Kay Andres Bonifacio. Yung pagtataga kay kay General Luna, baka parte din ng war on drugs siya. Tanginang yan. Mapatuloy nila ang kanilang narrative o kanilang istorya na marami ang namatay sa war on drugs. Ang kalabasan, 43 murder cases. 43 murder cases, pero sa nasabi, crimes against humanity. At hindi pa nga tayo sigurado kung yung 43 na yon ay totoo ngang namatay. Diba? Kasi merong isa. Akala ko ba 32,000? Sabi niya, diba? Uy, bakit yung picture ng tatay ko na hindi naman pinatay sa war on drugs, Nandyan. wala namang kinalaman sa droga, Sinali. ay nandyan sa mga biktima. Nag-iimbento na lang para lang ipagpatuloy, para lang patuloy din ang suporta ng mga malalaking bansa sa organisasyon ng ICC.
So sa madaling salita, talagang pinagkakapirahan na lang pala talaga ng ICC itong mga ganitong issue, no? So ano talagang sindikato din kung maituturing. Hindi sila matatawag na International Criminal Court, no? Hindi sila dapat tinatawag ng ganun kasi dito sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte, lumalabas na ito ay isang international crime, no? International crime syndicate. Oo, etong ICC na to. Oo, hindi na to hindi tawag dito, hindi kayo criminal court, no? Hindi kayo isang korte. Kayo ay isang sindikato. Obvious naman. Anak ng teteng, tingnan mo kung walang posibleng hindi nagbayad si Marcos Jr. dito sa ICC. O sige, sabihin na natin na si Marcos Jr. ang bumuhay sa ICC. Dahil ipinadala niya doon si Pangulong Duterte. So ngayon magkakatrial, magkakaroon na naman ng bayad ang bawat bansa na nakakonekta sa ICC. So tiba-tiba na naman ng ICC. Ang malupit pa dito, walang ebidensya, walang maipakitang ebidensya yung mga taong nagdala kay Pangulong Duterte. So talagang pahirap or pagpatay kay Pangulong Duterte itong ginawa ni Marcos Jr. Dahil una-una matanda na si Pangulong Duterte, may batas din ng ICC na kapag pumatak ka na ng 80 years old, pwede ka nang i-release, pwede ka nang palayain. Una-una hindi na makakatakas si Pangulong Duterte. Kung halimbawa habulin siya ng ICC, hindi na nga halos makatayo yun Hindi na nga halos makahakbang yun. Hindi, alam niyo, ito, Puera Biro, kagaya nga nung sinabi ni Boss Dada, kami magkakasama noon ni Pangulong Duterte sa Hong Kong. At doon pa lang ay sinabi na mismo ni Pangulong Duterte na talagang huhulihin siya. Aabangan siya sa airport. Sa totoo nga lang noon gusto naming sumama, gusto naming sumabay sa pag-uwi ni Pangulong Duterte para kahit papaano alam mo yun, maprotektahan namin siya. Kaso hindi rin siya nung pumayag ng mga panahon na yun. At ang nangyari, mas nauna po kaming umuwi kaysa sa kanya. So kami magkakasama noon, yun yung huling pagsasama namin ni Pangulong Duterte yung sa Hong Kong. Kaya sana kahit ako hanggang ngayon nananalangin ako na madugtungan pa yung mga banding, kasi kapag isang Duterte ang kasama mo, kahit sino sa kanila, lalong-lalo na si Pangulong Duterte, sobrang alam mo yun, parang talagang namamangha ka rin sa sarili mo at nakakamangha sila dahil sa likod ng pagiging popular, likod ng pagiging kilala at kung may tuturing isa sa mga pinakamakapangyarihan na pamilya sa buong mundo, talagang napaka down to earth nila. Totoo po yan kasi nakakasama namin lalong-lalo na si Pangulong Duterte. So totoo siya nga lang ang nakapagpakain ng durian kay Coach Oli. Si Coach Oli po ang pinakapihikan sa amin pagdating sa pagkain, pero napakain po siya ni Pangulong Duterte at ni Sir Bong. Wala siyang palag. Tinitinidor niya pa nung una yung durian, sabi ni Pangulong Duterte, wag mo nang tinidorin, kamayin mo na. No, so yun talaga, grabe, talagang sana ay dumating pa na mas madugtungan pa yung mga pagsasama ng Banateros brothers at ni Pangulong Duterte. Kaya sana makauwi na talaga siya. Yes ma'am, papunta na po tayo doon. Ang estado ng ating bayan. Ano ang nararamdaman natin? Hopelessness, frustration, anger. Dahil tayo ay bumoto. Anger, dahil angry ang face ni Kokak. Ay, sorry. Di pala kasama yun. Bumoto tayo ng isang presidente na ang sabi niya, unity at continuity ang kanyang dadalhin para sa Pilipinas. Pero ano nangyari? Anong nangyari? Kaya na nga. Walang naibigay kahit isa.
Walang Wala nangyari. tayong nakikitang pagbabago. Kayong lahat, masasabi nyo yan. Kasi pag uwi nyo sa airport pa lang, nakakabuisit na, di ba? Oo, airport pa lang. Baka may nawawala ng gamit. Baka may bala. Una-una, puro tulo. Na totoo, airport natin ngayon, puro tulo. Maya't maya ka makakakita ng mga sign na huwag kayong dumaan dito kasi madulas. Yung CR, mabantot. Ay, nako. Iritado ka na sa airport pa lang. Kasi alam nyo, kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na maliliit lang ang airport nila pero maayos, malinis, Yes. organized. Diba? Hindi ka natatakot na nakawin yung laman ng mga pasalubong mo. Paglabas mo sa airport, naku. Bago ang lahat, magdasal tayo dahil pangit ang panahon sa Pilipinas. At marami ang umiinda ngayon ng landslide at pagbaha. Ito na yung flood control. Oh, paktay na yung flood control mo dito, Marcos. Mabibisto na naman. Sinabi niya yan, ma'am, magagamit ang tubig sa tagtuyo. Ipunin daw, ipunin! Ito na. Hindi makapaniwala si Vice President Sara Duterte na, ha? Sinabi niya yun, ma'am. Ipunin ng tubig, tapos gamitin sa tagtuyo. Kahit ako din, BP Sara, hindi ko rin po akalain na ba sasabi niya yun. Vice President Sara Duterte, sa totoo nga lang, may bago na naman siyang imbento. Maglagay ka ng maruming tubig sa timba, lilinisin ng kanilang filter. Ay. Tingnan mo yung itsura ni Vice President Sara Duterte. Tingnan niyo, pansinin niyo. Hindi siya makapaniwala eh. Presidente, nagsabi na meron tayong magagawa. Ipunin ng tubig at gagamitin natin sa tagtuyo. Sige, play natin. Ipunin daw ang tubig! Ipunin niya daw ang Ipunin daw, tubig! ipunin! Hindi makapaniwala. Huminga ng malalim, sabi niya, puta na, baliw ka ba? Pasok, Bibi. Pigil na pigil, oh. Ay. Hindi siya makapaniwala, oh. Igupin niya daw ang tubig! Hindi ko alam kung paano naging presidente yan ng Pilipinas. Hindi ko talaga alam. Ikaw may kasalanan dyan, eh. Sorry, Bibi, pero ikaw may kasalanan dyan, eh. Sinabihan ka na lang tatay mo, lawik leader, gani yan. Pero tigas kasi ulo mo. Sunod ka gusto mo. Ayan, tuloy presidente, abaliw. Ikaw may kasalanan niya, BP. Sorry. Sige. Ay, naku mo, lap trip. Sorry. Peace be with you. Peace. Oo. Ako. Ikaw dapat! Lisa! Sayang binoto namin si BBM! Oo, ma'am. Alam ko yun. Madami nagsasabi sa akin yan. Sa Pilipinas, ma'am, kahit saan ako umikot, yan ang sinasabi nila. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ay, nasisi pa nga, no? Vice, no? Dapat ikaw ang Babawi tayo! Babawi tayo! Akala ko kasi, Eto na. Doon tayo sa akala! akala ko kasi, gusto, Hindi na makapagsalita si Vice President Sara Duterte. akala ko kasi,
di ba ikaw, magulang ka, or may edad ka na, magulang ka, ang gusto mo para sa anak mo, may maganda yun, hindi bumabaha yung inyong lugar, Tama. makakalakad siya, makakapasok siya ng paaralan ng maayos, hindi tayo takot na may mangyayari sa kanya. Pag may sakit, pumasok ka sa hospital, automatic, nandiyan na kaagad yung tulong ng gobyerno, hindi ka pa mag-hanap-hanap saan. May malinis, maayos, mabilis na bus, o train, o tram. Libre sakay! Di ba ganun ang pag-iisip nating lahat? Ganyan tayo mag-isip, di ba? O tapos pangarap natin na, ay, sana umabot ang araw na hindi na tulad ko ang aking mga anak na naghihirap dito sa ibang bansa. Na dugo, sana may libre sakay! luha at pawis. Malahimik! Araw-araw. Manahimik ka muna, ate. Kung nagsasalita, sigaw ka ng sigaw. Yan na naman tayo eh. Shut up ka muna, shut up. Ang nangyayari sa akin dahil sa pagtatrabaho para sa aking pamilya. Di ba ganun yung pangarap natin? Hindi ko alam kung bakit hindi ganyan. Akala ko, ganyan ang pangarap niya para sa atin lahat. Pangas! Lalong-lalo na para sa ating mga anak. Akala ko kasi ikaw ate. Ma'am, Akala ko hindi mo pansin. Ang daming sasalita. Ma'am, hindi kasi siya gawain ng isang tao lang. Hindi siya gawain ng presidente. Isipin mo, kunwari, presidente ako. Kunwari, nakita niyo yung House of Representatives, ma'am? Ilang buhaya yon? 315. O sabihin na lang natin, hindi buhaya yung iba. 295 na buhaya. Daming buhaya nun, mama. Kaya nga nung kampanya, di ba, nangampanya ako sa inyong lahat. Sabihan natin yung mga naiwan sa Pilipinas, hindi dahil sikat, hindi dahil galing sa dinastiya, hindi dahil paulit-ulit kapamilya ng politiko ay ilagay natin dyan. Piliin natin yung karapat-dapat at marunong. At nag-iisip siya para sa bayan at sa taong bayan. Diba? So, isipin mo ma'am, sa susunod na eleksyon, nandyan na naman sila. Kaya hindi siya magagawa ng isang tao lang. Kailangan baguhin natin. Tayong lahat, sama-sama, baguhin natin yung mukha. Kaso, Vice President Sara Duterte, kahit naman din siguro na ayaw nung iba, mga nasa baba, bakit nila sinusunod si Pangulong Marcos? Diba? Kung alam naman nilang pangit yung ginagawa. Alam nyo kasi, sa totoo lang, na masyadong na-tolerate ni Marcos yung mga kawatan, mga magnanakaw na mga politiko sa gobyerno. Kasi ngayon, anytime pwede na silang makapagnakaw kasi alam nila na hindi sila sisitahin ni Pangulong, ni Bongit, ni BBM. Na alam nilang hindi sila sisitahin ni BBM. Kaya ganon, kaya yung mga politiko ng mga kawatan talagang unlimited sa nakawan. Kaya wala biruin mo sabihin ng mga halimbawa lang naman congressman sabi ng congressman may badge katulad nung nangyari kay Chihuahua 'di ba? 19 million budget dun sa barangay hall. So ano nangyari? Ngayon giba-giba na, wala pa palang building permit 'yun. Walang mga papeles.
So naipatayo yung ano na yun, hindi pa sakto kung naubos ba talaga yung 19 million doon sa barangay hall na yun. 'Di ba? So ganun lang, kaya nga lintik ang kabig ng mga politiko ngayon na mga mandurugas kasi nga walang pakialam yung nasa taas. Kasi nga pare-parehas lang sila ngayon ng yung mga bitukan nila magkakadugtong na. Oo. Sabi nga nila, ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. O, samantalang may eto pala, sige, yun no. Anong may kukomento nyo ho doon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte? Ang dami niyang binulgar doon, yung kay Garma, kay Remulla, yung mga witnesses, yung kay Marcos Jr., tapos nasama pa yung hindi siya makapaniwala dun sa tubig. Sa tubig na iipunin, gagamitin sa tagtuyot. So anong maikukomento nyo dun, no? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. Alam niyo, excited na rin po ako na dumating ang 2028 election na para maging presidente na at mabago na ang bansang Pilipinas, maging presidente na si Vice President Sara Duterte. Dahil ngayon pa lang nakikita na ho natin talaga na itong si Vice President Sara Duterte ay sureball ng panalo bilang presidente ng bansang Pilipinas. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.